Pare, pagtripan na natin to. Wag, Jong! Magagalit si Bossing sa atin. Ang sabi ni Bossing, dalhin natin to sa kanya. Pero wala siyang sinabi na dalhin natin to na virgin pa. Kung yun yung nais yung gawin sa akin. Dahil walang takot tong puso ko. Dahil nakilala na ng puso ko ang wagas na pag-ibig. At ang pusong wagas ay walang dapat katakutan. Hindi lang pala mga duwag ang mga mangyan. Malalambot pa ang utak! Pare, Rosa! Oh, Kape! Xander! Tayo kamay! Xander, sa likod mo! Hindi ako nawalan ng pag-asang darating ka. Naalala mo yung tulang tinuro mo sa akin? Ako ay naghondiman, Dapat ba'y unang kunman? aba huling lumbagan. Xander? ano ka ba naman? Bibigyan mo ba talaga ako ng heart attack? Eh, direk nakalimutan ko lang naman yung cue ko eh. Pang-limang take mo na ito. 5 beses ko na sinabi sa'yo ang cue mo. Ang cue mo, papasok ka pagkatapos nilang maghalikan. Anong gusto mong gawin ko? Itato ko sa balakang mo ang cue mo? Ang cue mo pagkatapos nilang maghalikan. Hindi bago maghalikan, hindi habang naghahalikan, kundi pagkatapos maghalikan. Direk, ang heart mo. Kaya nga, tignan mo naman kung anong oras na, alas 3 na magka-crack na yung foundation ko. Ano na ba kailangan mo? Istorbo ka. Ano? Andyan na po yung mga reporters. Wala akong pakialam sa mga reporters na yan. Ang sabihin mo sa mga reporters na yan, hello! I forgot. Sinasabi ko ng haba eh. Press visit na. Children, wash up. Okay. So yun. Nikki? Guys, cellphone, tubig, tissue. Samahan mo ako sa trailer ko. Nikki, nakita mo ba yung ginawa ng loos na husband na yon? Ay! Ay, nako, Casey. Ano ka ba naman? Laos na nga. Husband pa. She was deliberately trying to sabotage my scene with JM. Porket na alam niya yung ending, sa akin mo pupunta si JM. Minsan, ilang beses ko ba sasabihin sa'yo, ang pikon laging talo? I know. Pero, alam mo yun, cuz, that Rhea girl's really driving me crazy already. Napaka-KSP niya. And not to mention the fact that ex-girlfriend siya ni JM. Kaya talagang kailangan, I have to make her bantay. So, ano gusto mong gawin? Ha? Papakita mo sa kanya na namubwisit ka. Eh di, ibig sabihin nun, sa dulo, talo ka rin. Of course not. Pero pag may nakita kong bangin, may dadaan ng gabi, nako, good luck kung hindi ko siya itulak.
JM, Nikki ang pangalan ko, hindi psst. Ano? Galit na naman ba? Ayos. Ano pa nga ba? Ano ba naman kasing expectin mo, di ba? Di ba mahirap na makita niya na magkasama kayo ni Rhea? Ewan ko ba dyan kay Casey kung ba't ayaw niya maniwala na wala na talaga kami ni Rhea? Si Casey lang ang mahal ko. Hindi siguro kailangan lang niya ng paalala. Sabihin mo lang ng sabihin sa kanya na mahal mo siya, gano'n. Kasi gano'n lang naman ang mga babae eh. Kailangan lang namin ng mga ganyan, konting paalala. Pero ikaw, iba ka, Nikki. Yung magiging boyfriend mo, minsan niya sabihin sa'yo na mahal ka talaga niya. Kasi araw-araw niyang patutunayan sa'yo yun. Nikki! 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 Napaka-true to life naman pala ng kwento nyo. Ay, bakit, Kuya Weng? Dahil ba sa tunay na buhay, dating mag-on si JM at saka si Rhea, na ngayon ay si JM at si Casey na? Ay! Andito pala si Chichi Casimiro, ang favorite host ng ating favorite celebrity talk show, ang Cheese Max to the Max. You're very kind, Direk. Salamat sa free plugging mo. Anyway, my question goes to the three main stars of this movie. And this is the question. Hindi ba kayo nagkakaroon ng tension considering ang history ninyong tatlo? Hindi po. Parang nga lang po kami naglalaro eh. Actually, we really do get along. Oo nga ho, totoo yan. Napakasaya ng samahan namin dito. Kasi friends naman kami ni Rhea na nag-break up kami. At she's very professional towards work. Really? Anyway, Rhea, hindi ka ba nag-feeling dehado considering na hindi mapupunto sa iyo si JM sa ending ng pelikulang ito? Actually, okay lang naman po sa akin kahit yung characters ni JM and ni Casey yung magkakatuluyan dito sa movie. Kasi maganda naman yung script eh. And feeling ko, namimiss na din talaga kami ng fans namin ni JM na mapanood na kaming dalawa lang sa movie. Talaga? So, hindi ba totoo ang chismis na pakakawalan ka ng mother studio mo at ikaw naman JM, pahihiram ka ng manager mo na si Tito Vito para gumawa ng pelikula kayong dalawa na kayong dalawa lang? Mukhang bago yan ah. Ngayon ko lang narinig yan. Mukhang exciting yung project na yun ah. At hanggat kailan pa talaga yung plano itago sa akin ang conspiracy na ipapapalit niyo ako sa Laos na teen star na yun? Masyado ka naman paranoid, Casey. At ikaw naman, Tito Vito, you're my manager. You're supposed to be the person that's gonna watch out for me. Casey, intindihin mo naman kung hindi ko pahiram si JM sa producer ni Rhea, hindi matutuloy ang pelikulang ito. Ang sabihin po ninyo, gumagawa lang talaga kayo ng way para magawa na ni JM yung matagal niya nang gustong gawin. At ano naman daw ang gusto kong gawin? Akala mo, hindi ko nakikita ang pagtingin-tingin sa'yo ni Rhea? Na nilakasan pa niya yung mga tawa niya sa mga corny text jokes mo? Akala mo, hindi ko rin ginawa yun sa'yo, ha? Ha? Alam mo, punong-puno na ako sa insecurity mo, Casey. Ngayon, pag hindi ka pa rin ma-convince na ikaw talaga ang mahal ko, ewan ko na lang. Aminin mo na kasi, you don't love me anymore. Mauna ako lumuwas ng Manila mamaya para magpalamig ng ulo. Now, before you go home tomorrow, I suggest you do the same. JM, come back here! Sir JM! Oy, Nakapark na po yung mga sakyan doon sa may pier.
Yung dalawa, nagbabantay dun si Kaloy. Buntik pa nga ako madapa dun, oh. Sige, sige. Ako na magmamaneho ng isa. Convoy tayo, ha? Opo. Sige, sige. Una na ako. JM, sandali, you come back here. Don't you dare turn your back on me. Kasi we're gonna rehearse lines, diba? Of course, honey. Itatanong ko lang sana kung kailan ko kayo pwedeng interviewin na dalawa sa Cheese Max to the Max. Ay, halika, pag-uusapan natin ang schedule. Mabuti pang. Sige. JM, this discussion is not over. This discussion is so over. O, Buloy, anong problema? Pues bilis-bilis akong pagmamaneho para hindi kita maiwan, okay? O, okay lang ako, hindi ako inaantok. O, basta bilis mo para convoy tayo sa location, okay? O, Buloy, nawala ka na eh. Bakit hindi mo kagad sinagot yung tawag ko? Siguro kausap mo si Rhea, no? Casey, ano? Are you talking about Rhea? Si Buloy ang kausap ko, hindi si Rhea. Look, didn't I tell you that we should take this time to cool down? Asan yung funny, charming girl na kilala ko dati? Ikaw ang tinutukoy ko, Casey. Wala nang ibang funny, charming girl. Look, there's no point in talking to you right now, okay? There's only so much of this jealousy I can take. Hello? Hello? Ay nako, the nerve talaga of that JM, binagsakan pa akong phone. Tawagan mo na lang ulit. Kita mo? Alam mo, hindi niya na talaga ako mahal eh. Siguro, sinira niya yung cellphone niya. Casey, ano ka ba? Alam mo, sigurado ako na mahal ka ni JM. Alam mo, hindi alam ng mga tao yung mga pinagdadaanan ko. Akala nila, puro pag-glamorous yung showbiz. Hindi lang nila alam yung pressure sa akin. Kailangan lagi akong perfect sa harap ng mga tao. Kahit sobrang sama ng pakiramdam ko. Tapos kailangan lagi ako nakangiti. Kahit sobrang gusto ko nang umiyak. Tapos yung mga tao, hinuhusgahan ako kahit hindi ko naman sila kaano-ano. Alam ko, mahirap. Mahirap na yan. Ang pinakamahirap sa lahat, kailangan laging bago yung mga damit ko. Kahit na wala na nga akong perang pambili ng bagong damit. Hindi ba nila alam kung gaano kahirap kumuha ng ex-deal? Alam mo, Casey, tibayan mo lang ang loob mo. Alam ko, mahirap yung parating bago yung damit mo, pero kaya mo namang tiisin yan eh. Ayoko na talaga na ganito na lang lagi yung nararamdaman ko. Makikipag-break ako kay JM. Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Eh, paano yung career mo? Paano yung love team mo? Baka masira. Alam mo yun, kailangan ko nang tumayo sa mga sarili kong mga paa. Hindi naman pwedeng lagi akong kukuha ng lakas sa mga lalaki. Alam mo yun, I'm not only a broken woman, Nikki. I'm a broken person now. Ano, Buloy, napatawag ka.
Tamo, yung diver niya na yung pinapatawag niya sa akin. Ano, humihingi na ng tawad yung sir mo. Ano? Casey? Casey! Mahal na mahal ko si JM. Hindi ko kayang mawala siya sa akin. Casey, huwag ka muna mag-isip ng masama. Alam mo, sabi naman ni Buloy, nadala niya na sa ospital si JM. Ngayon, susundan na lang natin siya para malaman kung anong kalagayan ng boyfriend mo. Sasama ako. Casey, hindi ka pwedeng sumama, no? Gusto mo pagkastahan ka ng mga media? Pag sumulpot ka sa ospital? Aba, Tito Vito, how could you be so heartless? JM is the love of my life. Gusto ko siyang makita. Casey, may point si Tito Vito. Alam mo, we have to settle this. Kasi kung hindi, baka yan pa ang maging dahilan ng pagkasira ng love team niyo. Alam mo, hindi nakikiligan ng mga tao kung baldado na ang ka-love team mo. correct. Casey, alam mo, alam naman ni Tito Vito yung ginagawa niya eh. Siguro mas mabuti na lang kung magdasal na lang tayo. Kaz, pwede bang ikaw na lang yung sumama muna, tas balitaan mo ako? Teka, mabuti pa, tawagan nyo ang road manager ni JM na si Noni. Pagkatapos, sumunod kayo sa amin. Okay? Okay lang yan. Really wanna go. Nikki! Kanina ka pa ba? Sorry ah. Marami kasi akong inaasikaso para sa shooting bukas eh. Pero mukhang di matutuloy. Nikki, magiging okay ang lahat. Basta huwag tayong titigil sa pagdasal. Malis na tayo. Kailangan tayo ni JM. Ano ba itong lugar na ito? May kambing, may halabi, may manok, may pato. Ano ito? Okay ba, place? Okay, halika nga rito, Buloy! Bakit dito mo dyan si JM? Dito sa ospital lang ng mga hayop. Paano naman, Tito Vito? Ang ospital dito pinakamalapit, next na bayan pa. Pero apat ang veterinaryo dito, napansin mo? May hayop nga ito ng ospital eh! Yun nga po eh. Excuse me po, kayo ba ang attending physician ni JM Dizon? Si Dr. Cesar, I'm the akong doktor dito. Attending veterinarian? Pwede po kamusta? Shut up! Quiet! Ha! Actually, ang pinapabuhay ko mga alaga ko na pasyente. Kung gusto maging quiet, okay lang sa akin. Bebe, you come with me, I'll show you the patient. Thank you. Alam mo, mabait na pasyente siya. Hindi tumatuhol, hindi kumakagat. Nice doggy, nice doggy. Alam ko, mas magaling ako kabang kabayo o kalabaw. Pero sa totoo lang, kung kabayo ito, matagal ko na ito biniril. Sus. Doc, na-x-ray niyo na po ba si JM? Oh, in-x-ray ko siya sa may pang-x-ray ng kalabaw. Andiyan ko nilagay, tapos in-x-ray ko siya. Okay lang po ba ang x-ray ng kalabaw sa tao? Dahil hindi namimili ang x-ray. Tingnan natin. No? Pero kung pwede mag-CAT scan kayo sa Manila pagbalik ninyo. Ano, tingnan mo. No? Walang vital organ naman tumama eh. Oh. Ito lang. Oh. May concussion dito. Kaya
ang frontal lobe nagsiswell. Kaya may coma siya. Doc, kailan ba siya magigising? Magigising. Wala makakasabi niyan eh. Depends on his will to live, his will to fight on, his will to be alive. Yan ang importante. But you can get a second opinion kung gusto mo. Pero madalas may itong kaso, hindi na yan nagigising. Dok, sure ba kayo dito? Sa kanya ba yun? Hindi kaya yung sapato? Hindi. Tama nga na. Hindi! Siya nga. Doc, thank you very much sa inyong pag-aasikaso kay JM. Meron lang ako ipakikiusap sa inyo kung pwede. Sige, ano? Huwag nyo lang ako ipagsasabi itong nangyari kay JM Dizon. Ano po, ha? Huwag nyo lang ibabalita kahit kanino. Oh, syempre. Huwag kang magalala dyan eh. Ayaw ko isipin ng mga tao na ginagamot ko. Naku, sira reputasyon mo dito. Salamat. Dok, alam niyo po ba kung paano kami makakaarkila ng ambulansya para iuwi si JM sa Manila? Ambulansya? Tumawag tayo sa kabilang bayan. Palagi ko meron silang ambulansya. Halika. Sige, sumama ka na. Si Casey. Casey, di ba sabi ko sa'yo, magpahinga ka muna? Nikki, what's going on? Ano nababalita kay JM? Nasa coma si JM. No, the good news is, wala namang natama ang vital organs dun sa aksidente. The bad news is, nasa coma siya. Hindi pa alam ng doktor kung kailan siya magigising eh. I'm going crazy here. Kailangan ko nang makakausap. Alam mo, kakausapin ko na si Lars Santiago. Lars Santiago, Casey! Pwede ba huminahon ka? Akin na nga. Casey, utang na loob, ha? Huwag mong kakausapin sila sa Santiago. Pero friend ko naman si Kuya Lartito. Unless mas gusto mo na kausapin ko si Paolo Pitiones. Anong friend na pinagsasabi mo? Ito tandaan mo. Pag ikaw ay nakipag-usap kahit kanino, lagot ka sa akin. Tandaan mo yan, ha? Huwag! Kaya Santiago? Talaga? Hello? Tito Vito? Cupcake? Bakit ganyan si Tito Vito? Naghahanap lang naman si Casey ng makakausap. Naalala mo yung pinag-usapan natin kagabi, Monique? Siguro ito na yung simula ng totoo nating trabaho. Dahil may pelikulang nakasalalay dito. So, ano sinasabi mo? Na hayain na lang natin na tumahimik si Casey kahit na namamatay na siya sa pag-aalala? Alam mo, habang hindi pa natin nasisiguro kung magigising o hindi si JM, hindi pwedeng lumabas ang chismis na baka hindi matuloy yung pelikulang ginagawa nila dahil maraming maapektuhan, maraming malulugi. At isa pa, dito rin nakasalalay ang hinaharap ng love team nila ni Casey. Tingnan mo, paano kikiligin ng tao kung gulay ang kalahati ng love team? Sakit mo magsalita. I mean, look at JM. Tingnan mo yung kalagayan niya. Ready na si JM. Oh, wala bang nakakita? Wala po. Wala po. Yung mga kambing lang, tsaka yung mga goat. Talagang ka, oh. Teka muna, magkaliwanagan muna tayong lahat, ano? Simula ngayon, top secret muna ang mga pangyayari ito, ha? Wag na meron kong mabalitaan na ito ibalitaan nyo kahit kanino sa aksidente ni Jem. Kung hindi, tayo na. Tayo. Nikki, tara na. Nikki, alam mo, kaibigan mo ako. Kung
naman ang iniisip ko. Mas gusto kong aminin mo na kaysa nakikita kong kinikimkim mo. Iniisip ko lang kasi yung sinabi sa atin ni Tito Vito. Mahirap ng mundong ginagalawan natin. Kailangan iba yung ipakita natin sa tao. Kung wari, walang problema kahit meron. Maraming pinoproblema, pero hindi dapat aminin. Hindi lang naman sa showbiz, pati sa tunay na buhay. May gusto kong aminin, kaso hindi mo maamin sa isa't isa. Nikki, alam kong di maganda timing ko, pero may gusto sana akong sabihin sa'yo. Kuya, bakit? Manong, may problema ba? Anong nangyari? Di ko alam, pinatingin ko naman to bago ako bumiyahe. Teka, hindi ko makita yung sira eh. Baka electrical lang yan. Naku, walang signal. Sandali, Noni, maglalakad lang ako banda doon. Maghahanap ako, baka sakaling Teka, meron. Nikki. Sama ako. Baka ako na mangyari sa'yo. Nakikita mo ba, Noni, diba? Maliwanag. Sa tingin mo ba mapapahamak ako sa ganitong kondisyon? Alam mo, mas mabuti na. Diyan ka na lang. Ikaw na yung maiwan dyan kasi kailangan may mabunting-ting ng kotse. Okay? Tsaka, mas mabuti na to, no? Kailangan luminaw-linaw yung pag-iisip ko. Nikki! Baka yung to pasaway talaga. Ikaw pa rin nagre-reklamo to ko sa malas. Ikaw rin yung lintik na lumanding sa akin. Hoy, ikaw! Huwag mo nga ako laitin, ha? Hindi mo ako tinutulungan dito. Ako na nga yung nasaktan. Eh, bakit kita tutulungan? Ha? Eh, ikaw rin lumanding sa akin, gayon. Ako rin naging kutsyon mo. Baka nga nabalian pa ako din eh. Eh, sorry, no? Kung nagkalusog-lusog yung buto mo. Kung gusto mo, alam mo, pumunta ka na lang ng orthopedic. Tapos pagkatapos mo, ibigay mo sa akin yung bill mo. Teka lang. Ay, kamukha ka. JM! Tagalog romance yung kinukwento mo. Eh, Cinderella yun eh. Kuya, nagupit mo na. Kamaingay. Ano pinag-uusapan yung nagupit? Hoy! Ba't ka naglalaro ng gunting? Masama yan, ha? Kayo. Buho! Ah! Akin na, kuya! Akin na, kuya! Akin na! Let's go, kuya! Ay, ang buho! Tago mo, bilis! Bilis! Kuya, bakit mo naman ginabot yung buho ko ulit?
yan, yung aso mo! Oh, bakit na ano ka ba ng aso ko? Kahul ako! Lahat na yan ng aso nyo, kinakahulan ako eh! Eh, paano? Lagi ka na kasi mangot, kaya ka tinatahulan. Si Lovely asan? May sulat ako sa kanya, mga importante. Akin na ako na magbibigay. Huwag na, ako na. Sigurado na ba ako makarating sa kanya to, no? Gusto mo lang siya makita, no? Ikaw doon, sa park. Sa park? Sige, salamat. Ito. Uy, stop. Stop. Stop in the name of this love. Ay, halika na. Uwi na tayo. O, sige na, bye-bye. Mag-aral kayong mabuti. Apat na taong tiniis pahabain yung buho ko, tapos wala lang. Pangit-pangit ko na, mukha na talaga akong siopaw. Lovely, ikaw ba yan? Hindi kita nakilala dahil sa... Sa buhok ko. Alam ko, ang pangit-pangit ko na, mukha na akong siopaw. Yung ba pinutan mo dito? Hindi, ito, may sulat ka. Siguro galing kay JR sa kapatid ko. Mukhang hindi galing sa atin sa Iloilo eh. Di ba, kakaiba yung sobre oh. Tsaka special delivery yan. Dear Miss Lovely Santos, we request the honor of your presence at an exclusive party in celebration of Royal Films? Kaya nga eh. Golden Anniversary? Golden Films? Hindi ba yun yung nagpo-produce ng mga ng mga pelikula? May kilala ka ba nagtatrabaho doon? Wala. Umamin ka na sa akin, Lovely. Pareho naman tayong Ilonggo dito eh. Baka naman meron kang sugar daddy na producer. Ikaw, Joe, nabuang ka na talaga, ha? Nabuang ka na talaga. Anong sugar daddy ka dyan? Sayang, mag-a-apply lang naman sana akong artista eh. Baka naman, nagkamali lang sila. Hindi naman talaga to sa akin. Pangalan mo nakalagay dyan, oh. Ayan, oh, Lovely Santos. Ikaw yun! Hindi yan para sa akin. Ba't mo binabalik sa akin to? Baka nagkamali lang sila. Hindi ko pwedeng kunin yan sa'yo, no? Tago mo na lang, kasi kung balik mo sa kanya, baka mawalan pa ako ng trabaho, no? Sabihin nilang hindi ako nagde-deliver ng mga sulat ko. Royal Film Studios? Sino na kayo mag-iimbita sa akin? Ma'am, yung susi po sa condominium. Ito ho, pakidala sa unit ko, sa unit ni Lovely Santos. Yes, ma'am. Salamat. Hoy!
doorbell ng doorbell. Ay, Jo, tuloy ka. Sulat mo. Saan mo napulot to? Sa labas. Nakiusap nga lang ako sa security kasi hindi nila ako pinapaakyat dito eh. Buti na lang, kilala ako ng gwardya. Eh, tinapon ko na to eh. Alam mo, tandaan mo to, Lovely. Maraming taong nagpapagod para makarating sa iyo yung sulat na yan. Salamat. You're welcome. Sa tandaan mo pangalan mo nakalagay dyan. Ang ibig sabihin, para sa'yo talaga yan. Okay? Sige, ingat. Bye-bye. Bye. Umalis ka na! I'm going to call security! Sandali. Tatawagan kita mamaya. Umalis ka na, sabi! Sino ba yan? Ano basta? Tatawag ako ng polis! Alis! Alis! Love, Sabi ng alis na eh! love, buksan mo ang pinto. Oh, Auntie Daddy pala. Buksan mo na agad. Love, buksan mo ang pinto. Buksan mo ang pinto, please. Dad. Bakit mo ba ayaw buksan ang pinto? Tsaka ba't mo tinakbuhan na naman ang bodyguard mo? Hindi ko naman siya bodyguard eh. Sige na. Well, what's wrong with him this time? Lagi mo na lang tinatakbo ng bodyguard na kinukuha ko para sa'yo. Dad, please naman. Huwag niyo na ako kunan ng bantay. Nakakahiya, no? Ang laki-laki ko na eh. Next time I know it, mamaya yayan na naman yung kukunin mo Well, para if sa you akin. don't stop acting like a brat, baka makumbinsi mo nga ako na ikuha na lang kita ng yaya. But for now, the bodyguard stays. You understand? He stays. Buti naman, Lovely. Dumating na yung amo mo at piniyagan kang bumaba dito at magpahinga. Tingnan mo nga ako, tingnan mo yung ginawa sa'yo ng mga alaga mo, oh. Neng, Oh. pwede bang lakasan mo yung volume ng TV? Kasi alam ko yan eh. Yan yung golden anniversary ng Royal Film Studios. Oo, Tapos nakatanggap ako ng imbitasyon. Ito nga yun natanggap ko to kanina, Neng. Oo nga, Neng. Tignan mo, Neng. Ayan Tingin? Hay! Oo, diba? Kuya! Tingnan mo, kuya, oh. Tingnan mo to, kuya, oh. Oh. Nakuha to ni Lovely, oh. Doon yun sa TV. Lovely, ha? Showbiz ka na ngayon? Hindi. Alam mo, sir, baka tingin ko nagkamali lang yan ng padala. O kaya naman siguro may nangloloko sa akin. Tingnan mo ito, oh. Well, it looks authentic to me. Oh, tingnan mo. Ha? Lovely. Pag sinabi ni kuya na hindi yan peke, hindi yan peke. Alam mo, Neng, sir, ang akin lang, kahit naman totoo yan o kaya peke, wala naman sa akin yun kasi ala naman akong balak puntahan yan. Uy, taray pala ng lola mo eh. Hindi po ganun ang ibig ko sabihin. Ang ibig ko sabihin, paano naman ako a-attend ang bonggang party na yan? Isa lang naman akong yaya. Tapos, andahan mga sikat na artistang pupunta dyan. Ano naman isusuot ko? Alam naman, wala naman akong ibang damit kung di ito lang uniform na to. Parang hindi ko kaya lumabas na lagi nito ang suot sa maraming tao. Halika dito, dali. Halika nga rito. Halika. Tingnan natin.
Lovely, nagpintas ka. Uy, nagpintas Ang siya. ganda. Sige nga, ayan. Sige, ikot. Ayan. Yan. Ang ganda. Dito ka. Hindi mo naman kaya maglakad dahil ang taas-taas naman ang tahong nito. Ang sakit-sakit ko. Ayoko. Kunyari pa? Kaya ako. Asos? Asos? Kunyari, nakakatiyan, pero gusto naman niya ginagawa niya. Halika, rumapa ka dito nang masanay ka. Halika. Kuya, turuan mo sa kanya. Rampa dito, dahan-dahan. Sige na, Sige, kaya mo yan. Pintas ka talaga. Uy, Bagay eh. grabe talaga. Dito, banda dito. Diyos ko po. Parang wala yata. Ang hirap-hirap. Ang lakad dito. Ang taas-taas naman ng tahong. Parang yatang wala tayong magagawa dito sa iyong kaibigan eh. Ha? Hindi, kuya naman. Ikaw naman. Uy, Daddy. Hiramin mo yung sapatos at saka yung gown ni kuya. Sige na. Para ano? Para sumubsob ako sa harap ng mga tao doon. Diyos ko, hindi na, no? Mapapahiya lang ako. Sige na. Parang kaluluwa ko na. Lumabas na dito. Tingnan mo, pati alaga ko. Ayaw ng salanga ko. O sige na. Yaya! Yaya! Oh, Maymay, bakit? Yung doll ko nasa loob ng cabinet. Kunin mo, Yaya Lovely, please. Oh, saan banda? Doon sa likod ng cabinet, tanggalin mo yung mga damit para makita mo. Oh, wala namang doll dito ah. Puro damit lang to eh. Pumasok ka para makita mo. Oh. Wala nga eh. Ay! Huli ka doon! Huli ka! Uy! Ano to? Ibis! Ay! Buksan niyo to! Tulungan niyo ako! May ibis dito! Palabasin niyo na ako! Bakit ako? Ay! Palabasin niyo ako! May ibis! Ikinulong niyo sa cabinet? Ay, talaga! Ako kayo ha? Bawal kayo manood ng TV isang linggo. Hindi kayo papasyal sa mall bukas. Oh. Ang gaya. Gaya, naglalaro lang kami, Daddy. Kaya nga. Ay, nako kayo talaga. Mag-sorry kayo sa yaya nyo. Yaya, pasensya ka na. Masyado lang silang attached sa dati nilang yaya eh. Opo, naiintindihan ko po. Ano na? Sinabi ko mag-sorry kayo sa yaya nyo. Isa. Dalawa. Sorry. Wawa naman ang yaya nyo. Gusto mo mag-day off? Ay, gabi na pala. Ano na, night off. Sige na, masyal ka, manood ka ng sine. Tapos, ako nang bahala dito. Sige na, mag-relax ka lang muna, ha? Yayain mo si Neneng, yung best friend mo sa kapitbahay. Yayain mo. Sige na, kumain kayo sa labas. Oo. Eto. Oh, ayan. Manood ka ng sine ha. Hindi bawas sa sweldo mo yan ha. Basta, babalik ka ng alas 12, ha? Feeding time ni Junior. Opo, ate. Sige na. Yung dalawa ha? Huwag nyo nang uulitin yun ha? Eh, kung sa inyo ginawa yun, gusto nyo ikulong namin kayo, ha? Dito? Kayo talaga. Bad yung ganon ha? Huwag nyo uulitin yan. Kawawa naman si Yaya. Ano na ba nangyari sa akin? Ba't ba ang pangit-pangit ko na?
Lovely Santos? Opo. May problema ho ba? Pasensya na ho, baka nagkamali ako ng punta. We are so pleased that we could grace this occasion, Miss Lovely Santos. May I escort you inside this party? Please.